Yan. Good morning. So, good morning, good morning. Lipat natin para kita. Dito. Whew. Init, sobrang init. So, ayan. Good morning po sa ating lahat. Andito na naman tayo sa ating pang 27th day. So, ayan, 27th day na tayo. Malapit na. 27 days na tayong nagre-record ng ating video. Ayan. Ito po ang natin ngayon. Nakikita. At ayan, malapit na tayong matapos. Taas ko konti yung cellphone para kita. Natin maayos. Ito. Kaya sobrang init. Grabe. Yan. Yan. Kita. Yan. Ang init. Kakarating ko lang dito sa office. Ngayon mga 8:30 na ngayon ng umaga dito. So, yan. Ito yung ginagawa ko pagkapasok ng umaga. Nililinis ko itong mga itong mga 3D print ko. Nililinis ko siya. Kasi nga wala pa namang oras. So, at hindi naman talaga to hindi man talaga siya urgent na trabaho. Kaya, ay, sorry. Pasensya na po. Kaya ito nililinis ko siya ngayon. Kasi nga, wala talaga akong oras na gawin ang trabaho na to during working hours. Kasi nga, sobrang daming ginagawa at ako lang ang mag-isa dito sa opisina. Lagi ko namang sinasabi sa inyo na mag-isa lang tayo ngayon dito. Kaya, ito, wala tayong walang gumagawa nito, walang naglilinis. Hindi ko naman mautusan yung mga tagalinis dyan sa showroom kasi nga busy din sila araw-araw naglilinis sa showroom. Daming ginagawa. So, talagang walang ibang gagawa kundi ako lang. So, kaya binibigyan ko na lang ng oras pag dating dito sa opisina. Lang naman, saglit lang naman, 15 to 20 minutes araw-araw. Malaki na yun. At saka hindi naman palagi merong 3D print. So, yun. Actually, may mga model pa nga hindi nalilinis tulad nito. Yan, hindi pa nalilinis. Hindi pa naaalis kasi nga yun nga, lagi kong sinasabi. Past 2 months, medyo busy kami. May mga projects na kailangan tapusin talaga. Kaya yun, naiwanan. Init. Ang init ng panahon ngayon. Buti na lang at umulan kagabi. Kaya hindi masyadong mainit ang araw. Kaso nga lang mataas yung humidity. Yan. So sa mga magtatanong kung anong material nito, PLA plastic yung ginagamit namin para sa 3D printing. Search nyo lang kung ano yung PLA. Common na yun na common na filament yun sa mga 3D printing. At I think yun ang pinakamura sa mga filament na available
para sa 3D printing. Sobrang init, sabi. Pre, yun, tusok. Madami din kasing ibang filament na pwedeng mong gamitin sa 3D printing. Nagdidepende din yung filament mo na magagamit, depende sa extruder na naka-attach sa 3D printer mo. Tulad nitong namin, 3D printer namin dito sa opisina, pang PLA plastic lang talaga yung niya, extruder niya. So halimbawa, kung gusto naming mag 3D print ng EBS o kaya yung may metal component na na 3D printer na filament, kailangan bumili ng ng extruder para sa material na yon. So, yung 3D printer nga pala namin is FDM, yung method niya, o yung fixed deposit method. Meron kasing ibang mga 3D printer na yung liquid yung gamit. So, ibang klaseng din yun, pang resin yun. Maganda yung resin na printer pang halimbawa yung mga figured 3D models, yung mga cartoon character na madetalye, maganda ang doon. Maganda ang resin na 3D printer kasi nga nakukuha niya lahat ng detalye. Ito kasing FDM, makikita nyo meron siyang lines. Yan lines. Kasi bawat linya na yan ay yan yung layer ng plastic na nilalagay ng extruder. So, yun. Sa may mga katanungan dyan, kung may gusto kayong malaman tungkol sa trabaho, mga process o software na ginagamit namin, huwag kayong mahiyang mag-comment, magtanong kayo, message kayo o comment kayo sa mga videos natin. At lagi naman nating nakikita yung mga comments nyo. Mababasa naman natin agad. So, yung mga katanungan nyo, either sasagutin ko siya sa comment section or gagawaan natin ng video. Yun ang magandang gawin natin para masagot ko ng tama, mapakita ko ng ayos yung mga katanungan nyo. Kung magtatanong kayo kung mahirap ba yung mag 3D print, actually hindi po siya mahirap. Madali lang po. Ang mahirap lang naman is yung paggawa ng 3D model sa software. Pero pag halimbawa simple lang naman yung mga 3D prints na gagawin nyo, mga tulad nito, madali lang naman siya. Yung geometry niya, standard geometries lang naman, madali lang. May mga software naman na free software naman na pwede nyo magamit sa paggawa ng model, 3D model, bago nyo siya
mag-export sa 3D printer nyo, ano, 3D printing software nyo. So ayun, yan, nalinis ko na yung isa. Hindi siya masyadong malinis kasi may mga ano pa. Ito, kailangan to siyang ano lihain kasi matigas din yung ano, yung plastic. So meron pa tayo, medyo madami-dami pa to. At yan, pagtitiisan natin. Tingnan natin kung hanggang ilang piraso yung matatapos natin. Kung hindi matapos ngayon, bukas na naman uli yung iba. Kaiba kasi talaga yung ano, yung technical knowledge ng mga Pinoy compared sa yung ano, yung mga halimbawa katulad dito, mga ano dito. Kasi diyan sa atin sa Pilipinas, naalala ko dati pag nagbibigay kami ng kahit na 2D drawing lang ibibigay namin sa kontraktor, nakukuha nila. Madali nilang nakukuha. Dito, kahit may 3D, may kumpleto na, meron ng 2D drawing, may 3D model na din, hirap pa rin silang makakuha ng ano, ng technicalities ng isang ano, part. Kaya ang minsan ang ginagawa namin is nagsusupply na lang kami ng ano, ng backup model para sa kanila. Para mas madali para sa kanila na intindihin kung ano yung itsura. Kasi pag sila dito, pag hindi mo talaga binigyan ng ano, ng hindi mo sila in-assist sa ginagawa nila, yung mga contractor dito, tatagal yung trabaho, paulit-ulit yung problema, at magiging malaki lang yung gastos. Hindi naman lahat, pero I think ano kasi sila, yung iba kasi dito mga bago lang sa outsource ng mga metalworks para sa mga furniture. So ayun. Pero sa ginagawa namin, advantage pa rin yun sa mga ano, sa mga contractor dito. Tulad nga nung isa namin contractor ng metal parts namin. Ngayon, dati nung nag-uumpisa siya, maliit lang yung ano niya, yung shop niya. Tapos hirap pa siyang makuha yung technicalities. Yung ano, pag sa mga drawing. Yun, tinuruan namin. Ngayon, ang nangyari, hindi ayaw nagtumanggap ng trabaho galing sa amin. Lumaki na yung ano niya, lumaki na yung negosyo niya. Dumami na yung tao niya. Tapos ngayon, ayaw na niya tumanggap ng trabaho galing sa amin. Sa company, dito. Kasi nga, mahirap yung trabaho namin napagawa sa kanya. Tinuruan din namin sila sa quality, kung paano mag-provide ng magandang quality sa trabaho. Ayun, naging contractor sa ibang company.
Kaya ngayon, naghahanap uli kami ng ano, meron kaming nakita ngayong ano, ibang contractor pa rin, metal contractor, pero sa ibang lugar. Yun, magaling naman, magaling gumawa. Mas maayos pa nga gumawa kumpara doon sa nauna. Yun nga lang, kailangan pa rin ano, kailangan pang i-assist kasi nga hindi pa nila nakukuha yung technical drawings na sinisil natin. So, yan. Kaya itong mga part na to na ginagawa, nililinisan ko. Pagkatapos nito, ipapadala to sa kanila. Ayaw din kasi maggawa ng metal fabrication ng ano, company dito. Ewan ko sa kanila. Mostly naman ng mga products nila sana is may mga metal parts, kaso lang hindi natin sila mapipilit. So, yun. Ayaw nilang mag-set up ng metal fab. Hindi ko alam ang dahilan. So, yun lang. So, ito po yung pang ano natin, pang 27th day natin. Ano kung nasabi ko kanina? 26 o 27? Medyo nalilito na din tayo. Pang 27 na ngayon. So, ilang araw na lang, no? Yehey! Tatapos na din yung ating 30 days challenge. Hopefully, meron pa tayong topic na magagawa pagkatapos nitong 30 days challenge natin. At sana, ano, yun. Sana makaprovide pa ako ng mga iba pang information sa kaninyo, sa inyo. Para naman makatulong. Sa mga ano dyan, sa mga furniture, yung mga may maliit na furniture shops, comment lang kayo kung may mga tanong kayo. Willing tayong tumulong. I-share ko sa inyo yung mga ideas na meron kami dito. Meron ako para sa pag-improve ng mga negosyo nyo. Gusto nyo. Willing po tayong tumulong. Wala tayong problema doon. Kung sino namang magpa-design ng ano sa akin, available din naman ako. Basta lang, kaya ko. Dahil nga sa hectic din ng schedule ko. Pero kung design lang naman, kayo nang bahala magpa-bayad sa mga draftsman. Ayos lang naman. Walang problema yun. Gagawaan natin. Basta lang may rights ako na ano. Basta lang bigyan nyo ako ng rights na pwede kong i-share yung mga na design ko. Yun lang isang kondisyon na hihingin ko sa inyo. So ayun lang. Hanggang dito na lang muna tayo sa ating pang 27th day na sa ating ginagawa na 30 days challenge. At update ko pa rin kayo. At ito na, bukas na naman siguro kasi bukas na natin lilinisin yung iba. At may office hours na. Kailangan nang ng trabaho. So ingat po tayo palagi at lagi natin isipin na tayo gumigising para sa ating mga mahal sa buhay. Sa mga nakasalalay sa atin. So God bless. Out.